Hello mga kapatid, isang magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Mga kapatid, makikinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Itutuloy po natin ang ating mga napapag-aralan. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Lord, aming Ama sa Langit, muli nagpapasalamat na naman kami, Lord, dahil ginising mo na naman kami ng maayos, malakas ang katawan. Binigyan ng isang pagkakataon sa amin para may ayos ang lahat, magawa ang lahat, lalong-lalo na makarinig ng iyong mga salita. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, Lord God, i-focus yung aming mga puso't isipan sa aming maririnig, mababasa at mapapag-aralan ngayon. Turuan mo rin po ako, Lord. Samahan, gabayan din upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat po, Ama. Salamat po. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Bago tayo mag-umpisa, unahin ko lang yung mga bago po dyan na nakadalo, nakapunta, nakapanood nitong aking video na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, natapos natin ang chapter 21. Yung una, si King Manasseh ng Judah at yung continuation nun, si King Amon ng Judah, yung kanyang anak. At ngayon po, nandito na po tayo sa chapter 22 na ito po ay may pamagat na si King Josiah ng Judah. Ito po yung anak ni King Amon, no? Nang mamatay siya, ito ang pumalit sa kanya. So, mag-umpisa na po tayo. Chapter 22, verse 1. 8 years old si Josiah nang maging hari siya ng Judah. 31 years siyang naghari. No? Napakatagal, no? Ulitin ko, 8 years old si Josiah nang maging hari siya ng Judah. 1 year siyang naghari sa Jerusalem. Si Jedida na anak ni Adiyah ng Boskat, ang nanay niya, ginawa niya kung anong tama sa paningin ni Lord at sinundan niya ang example ng ancestor niyang si David. Matapat niyang sinunod ang mga utos ni Lord, no? Yung ancestor niya, yung kanyang lolo, ang kanyang ama, puro masama ang ginawa. Nagtayo, no? Tinayo yung mga ribulto, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Ang daming ginawa, pero ito nga si King Josiah ng Judah na anak ni Amon, hindi siya sumunod sa kanyang lolo at ama, bagkus sumunod siya sa mga utos at naging tapat sa ating Diyos. Verse 3, natagpuan ang libro ng Law. Nung ika-18 na taon ng paghahari ni Josiah, pinapunta niya sa temple ni Lord ang sekretary na si Shaphan, na anak ni Azaliah at apo ni Meshulam. Sinabi ng hari kay Shaphan, sabi dito, puntahan mo ang high priest na si Hilkiah at alamin mo
kung magkano na ang perang dinala o dinadala sa templo ni Lord na nakokolekta ng mga priest na nagbabantay sa entrance ng temple. Galing sa, sabi rito, taong bayan ang nakokolekta. Tapos ipabibigay mo ang pera sa mga workers ng in charge sa pagre-repair ng templo ni Lord para ibayad sa mga karpintero, mga manggagawa at mga mason. Gagamitin din nila ang pera pambili ng kahoy at bato para sa pagpapagawa ng temple. So dito pinagawa ni Haring Josiah ang temple. Sabi rito, pero hindi nyo pagagawa, ulitin ko verse 7, pero hindi nyo na sila kailangan hingan ng report para sa perang binigay sa kanila kasi honest naman silang magtatrabaho. Sinabi ito ni Shaphan kay Hilkiah. Tapos sinabi ni Hilkiah, nakita ko sa temple ni Lord ang libro ng law. Binigay ito ni Hilkiah kaya Shaphan at binasa niya naman ito. Pumunta si Shaphan sa hari at nag-report, nakolekta na po ng mga servant mo ang pera sa temple. Sabi pa dito, nabigay na rin po nila ito sa mga in charge sa pagre-repair ng temple ni Lord. Sinabi pa ni Shaphan sa hari, binigyan din po ako ni Hilkiah ng isang libro at binasa yun ni Shaphan sa harap ng hari. So naging maganda naman yung takbo nitong paghahari ni Haring Josiah, mga kapatid. Yung mga taong manggagawa ay maayos naman, pati yung kanyang mga tauhan. Sinabi ito ni Shaphan kay Hilkiah. Tapos sinabi ni Hilkiah, nakita ko sa temple, ulitin ko lang, ni Lord ang libro ng law. Binigay ito ni Hilkiah at Shaphan at binasa niya naman ito. Naging maayos yung yung lahat, mga kapatid. At yun nga yung natagpuan, yung libro. At binasa ito sa hari. Verse 11, nang marinig ng hari ang mga nakasulat sa libro ng law, pinunit niya ang suot niyang damit. Inutusan niya ang priest na si Hilkiah, si Ahikam na anak ni Shaphan, si Akbor na anak ni Micaiah, ang sekretary na si Shaphan at ang servant niyang si Asaiah. Sinabi ng hari, dali, sabi niya, magtanong kayo kay Lord para sa akin, para sa bayan at para sa buong Juda tungkol sa sinasabi ng librong ito. Matindi ang galit ni Lord sa akin o sa atin kasi hindi sinusunod ng mga ancestor natin ang mga nakasulat sa librong ito. Dali, sabi niya, sumangguni kayo, magtanong kayo kay Lord kasi galit ang Lord, matindi ang galit ni Lord sa atin kasi hindi sinunod ng mga ancestors natin ang mga nakasulat sa librong ito. Kaya pumunta sina Hilkiah, Ahikam, Akbor, Shaphan at Asaiah sa propeta, sa prophet na si Hulda. Asawa siya ni Shallum na anak ni Tikva at apo ni Harhas, at in charge sa mga damit sa temple. Nakatira sabi dito, Huda sa ikalawang district ng Jerusalem at kinausap siya ni Hilkiah. Sinabi ni Huda sa kanila, ito ang sabi ni Lord, ang Diyos ng Israel. Sabihin nyo sa lalaking nagpunta sa iyo rito na paparusahan ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito ayon sa lahat ng salitang nakasulat sa librong binasa ng hari ng Juda. Tinalikuran nila ako at nag-offer sila sa ibang Diyos. Dahil dito nag-alab ang galit ko laban sa kanila. Matindi ang galit ko sa lugar na ito at di ito
mawawala. Ito naman ang sabihin nyo sa hari ng Juda na nagpadala sa inyo rito. Ito ang sabi ni Lord, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga salitang narinig mo. Sabi sa verse 19, nagsisi ka at nagpakumbaba sa harapan ni Lord. Pinunit mo ang damit mo at umiyak ka nung malaman mo kung paano ko binanta ang parusahan ng bayan na ito at ang mga naninirahan dito. Kaya pinakinggan ko ang prayer mo, sabi ng Diyos. Verse 20, kaya nga mamamatay ka ng mapayapa at malilibing sa libingan ng mga ancestor mo. Sabi pa rito, di mo makikita ang lahat ng disaster na dadalhin ko sa lugar na ito. Sinabi ni Hilkiah sa hari ang lahat ng ito. Amen and amen. Ayan po ang katapusan ng chapter 2. Maganda ang lahat ng nangyari. Maganda, sinunod niya. Nagulat si Haring Josiah sa libro ng law, nang mabasa niya. Galit na galit ang Lord. Matindi ang galit dahil hindi sinunod ng ancestor natin ang mga pinag-uutos ng Diyos. Kaya nagpapunta siya sa propeta at nagpasangguni o nagtanong kung anong gagawin. At yun nga ang sinabi. Galit na galit ang Diyos sa lugar na yun. Dahil sa pagsuway nila. Dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa hindi nila pagsunod sa Diyos. Kaya anong sabi? Matindi ang gagawin ng Diyos doon sa lugar nila. Pero, anong sabi? Mamamatay ka ng payapa. Yan ang pinasasabi ng Diyos kay Haring Josiah. Hindi mo makikita ang disaster na gagawin ko sa lugar na to. Yung dadalhin ng Diyos sa lugar na yun, yung disaster, hindi niya yun makikita dahil payapa. Hindi niya aabutan. So, ibig sabihin, magiging maayos ang lahat ang kanyang paghahari dahil nagpakumbaba siya, umiyak siya nang malaman niya ang mga sinasabi ng librong yun. Pinunit niya yung kanyang damit. Nagpakumbaba siya. Nakita yan ng ating Diyos. Dito mga kapatid, lahat sinasabi ito ng ating Diyos. Lahat ng ginagawa natin, nakikita ng Diyos. Kung nalaman mo ang salita ng Diyos at ito'y sinunod mo, kitang-kita yan ng Diyos. Nagpakumbaba ka, umiyak ka, lumuhod ka. Nang malaman mo ang salita ng Diyos, nang makilala mo ang ating Diyos, kitang-kita yan ng Diyos. Makikita niya yung iyong paghingi ng tawad, yung iyong pag-iyak, yung iyong panalangin, yung nasa puso mo. Makikita yan at nakikita yan ng ating Diyos. Hindi mawawalang saysay, mga kapatid, yung ating ginagawa na pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pag-attend ng mga Bible studies, yung pakikinig ng mga preaching, yung pagdadasal mo everyday, yung pag-attend mo sa mga iba't ibang pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Hindi yan mawawalan ng saysay. Hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Lahat ng ginagawa mo, kitang-kita yan ng ating Diyos. Kagaya ng sinabi ng Diyos. Kaya Josiah, mamamatay kang payapa. Hindi mo mararanasan ang disaster na dadalhin ko sa lugar na to. Yan din ang sinasabi natin. Yan din ang sinasabi sa atin ng ating Diyos. Nakikita niya ang mabubuting ginagawa natin, yung pagsunod natin sa Kanya. Nakikita niya at magiging maayos ang lahat. Yan ang Kanyang pangako. Yan ang Kanyang sinasabi sa atin ngayong umagang ito. Anong dapat natin gawin? Ang sumunod sa ating Diyos. Patuloy itong gagawin at hindi minsan lang. Hindi yung nakapagsisi na ako, okay na. Dapat itutuloy natin na hindi na tayo magkakasala. Dapat itutuloy natin yung pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos at hindi lang basta binasa, pinag-aralan. Ito'y sinunod natin. Kung ito'y tutuloy natin gagawin, magiging maayos ang lahat. Ulitin ko, payapa tayong mawawala sa mundong ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.
Maraming salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa. Aking na-share ngayong umagang ito. Hindi ko ito kagustuhan. Ito'y kagustuhan ng ating Diyos na i-share ko ang kanyang salita sa inyo at sa lahat ng tao. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa lakas ng loob na binibigay niya sa akin. Salamat. Salamat din sa patuloy niyong pakikinig, mga kapatid. Tandaan niyo po, hindi mawawalang saysay ang lahat ng ito. Tayo po ay muling mananalangin, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Ama, salamat po. Dahil pagkatapos ng ilang araw namin pagbabasa na yung mga hari na hindi sumunod sa iyo, nagpagawa ng mga ribulto at sumamba, pinatay ang kanilang anak at inalay sa mga Diyos-Diyosan. Sinundan pa ito ng kanyang anak. At ngayon, Lord, sinabi mo naman na sumunod naman si Haring Josiah sa iyong mga pinag-uutos. Naging maayos naman ang lahat. Parang buhay din namin. Kung meron kaming pinagdadaanan na hindi maganda, kinakapos, nalulungkot, nahihirapan, pero ito'y may katapusan din. Magiging maayos din ang lahat kung kami ay susunod sa iyo. Kung kami mananalangin, lalapit sa iyo, gagawa ng kabutihan, magmamahal, magpapatawad, magpapakumbaba, magiging maayos din ang lahat. Papayapa din ang aming buhay. Yan ang sinabi mo ngayong umagang ito. Kaya salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. May katapusan din ang mga kalungkutan, paghihirap. Dahil po yan ang sinasabi mo po. Kung kami susunod sa iyo, maayos ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, salamat po sa guidance and protection niyo sa amin lahat, sa pagtuturo mo ng kaayusan sa amin. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Dahil tagumpay namin ay sunod-sunod. Salamat po, Lord. Salamat sa iyong mga salita na nagtutuwid sa amin, nagbabago sa amin. Salamat po. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito, Lord. Salamat for all the blessings, guidance, and protection na binibigay mo sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakamali sa iyo, Lord, nandyan ka pa rin para kami bantayan, tulungan, at hindi pabayaan. Salamat po, Lord. Magiging maayos ang lahat. Ako, ang aking pamilya, aking mga kapatid sa pananampalataya, ang mga tunay na nakikinig sa iyo at sumusunod sa iyo, alam ko, Lord, I believe, hindi mo sila pababayaan ni iiwanan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Muli, salamat po muli sa lahat, Lord. Salamat po. Tagumpay namin, sunod-sunod. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa Diyos. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.